Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon na ni Tropical Depression Kiapo ay nasa silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Apari, sa lalawigan pa rin ng Cagayan. Ito po ay bahagyang lumakas at nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita niyo po, ito po yung ating bagyong si Kiapo. So ito po ay ang kanyang kaulapan na nakakaapekto ngayon, particular na sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa Northern Luzon. Habang may mga kaulapan din tayo dito sa may bahagi ng Visayas, Mindanao at southern part ng Luzon, ito naman po yung epekto ng southwest monsoon o habagat. Itong dalawang weather systems na itong inaasahan natin na magpapaulan sa malaking bahagi na ating bansa, posible po hanggang Sabado or Linggo, ay magiging maulan po sa malaking bahagi na ating bansa, dulot nga po ng direktang epekto ng bagyong Kiapo at ng gayon din ng hanging habagat. Samantala, at dahil nga sa bagyong Kiapo, sa ngayon po nakataas naman ang ating tropical cyclone wind signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, sa Cagayan kasama yung Babuyan Islands, dito po sa Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din sa Quirino kasama yung Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama rin po yung La Union, maging yung northern and central portions ng Aurora. Ito po sa mga lugar kung saan nakataas yung ating babala na tropical cyclone wind signal number 1, makararanas po ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong Kiapo. Lalong-lalo na dito sa may extreme northern zone kung saan yung posibleng dadaan yung bagyo. Samantala, narito po yung ating latest track ng bagyong Kiapo. Makikita po natin, posible po lalakas pa po itong bagyong si Kiapo at magiging isang tropical storm category. Ang ibig sabihin po nun, once na maging tropical storm category na po yung bagyo, ay magkakaroon na tayo ng signal number 2. So yun po yung lakas ng tropical storm na bagyo. Ito po pinakamalapit na yung bagyo dito sa may area ng Babuyan Island, dito po sa may extreme northern Luzon. So posible po na maglandfall yung bagyo base sa track natin sa isa sa mga isla, kung matutumbok niya po or makaka-eksakto pong madadaanan niya yung isa sa mga isla ng Babuyan Islands, or at least po close approach siya, pinakamalapit yung sentro niya sa isa sa mga isla ng Babuyan Islands dito po sa may area ng Batanes. Makikita din po natin by Saturday morning ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiapo, patungo na po dito sa may mainland China. Makikita po natin base sa track natin hanggang Sabado, pinakamararanasan natin yung epekto lalong-lalo na sa may northern Luzon ng bagyong Kiapo. So magiging maulan po hanggang bandang Sabado po, particular na dito sa may northern Luzon. Naka-issue po tayo ng gale warning. So meron po tayong nakataas sa babala. Magiging napakaalon po sa may area ng Batanes at Babuyan Islands, kaya delikadong maglayag pa rin ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin po ng Batanes at Babuyan Islands. Yan po epekto din nung papalapit na bagyo. Ito nga po yung bagyong Kiapo. Sa ngayon po wala naman tayong naka-issue na storm surge warning, pero mag-ingat pa rin po dun sa mga lugar kung saan po nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Mostly po yung mga coast or mga baybayin po dito sa may area ng northern Luzon, iba yung pag-iingat pa rin sa mga posibilidad po ng mga pagbugso po ng hangin na dulot nga po ng bagyo. Samantala, sa mga lugar po na wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, posible pa rin makaranas sa mga pagbugso ng hangin, particular na po dito sa may malaking bahagi ng Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte. Yan naman po ay dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng bagyong Kiapo at habagat, ay posibleng makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Pagdating ng Sabado po, malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, maging Zamboanga del Norte, Davao Oriental at Dinagat Islands ay maaaring makaranas po ng mga pagbugso ng hangin. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar. Nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito naman po yung babala natin sa mga posibleng malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung epekto ng bagyong Kiapo at gayon din sa epekto, dulot ng epekto ng hanging habagat. So magiging maulan pa rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas at dito po sa may bahagi ng Mindanao. So maulan pa rin po dito sa area na ito ng ating bansa, dulot po ng habagat. Habang dito sa may northern Luzon, lalong-lalo na po sa may area ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, magiging maulan po. Direktang epekto po ng bagyong Kiapo.
magpapatuloy yung malalakas sa mga pagulan dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan, gayon din sa may kanlurang bahagi po ng Southern Luzon, dulot ng habagat, at dito po sa may area ng Ilocos Region, particular na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, maging sa Apayao at Abra at ilang bahagi po ng Cagayan Valley Region na dulot naman pa rin ng epekto ng bagyong Qiapo. So mapapansin po natin kahit makalabas na sa Sabado yung bagyo, posible pa rin maging maulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon, yan naman po ay epekto pa rin ng habagat. Pagdating po ng Sabado ng gabi hanggang Linggo, posibleng medyo maulan pa rin po sa may bahagi naman ng Occidental Mindoro.